Magandang araw guys, ako nga pala si Glenn and welcome back to my channel. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa channel ko, pakiclick nyo po yung subscribe button and hit the notification bell para ma-update po kayo every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. Alright guys, so in today's video guys, na-receive ko na yung package dun sa binili ko na decant na perfume. So actually 5 siya na klaseng perfume guys. So ayan, open lang natin. Ayan guys, grabe, struggle talagang magbukas ng mga ganitong package guys. Check natin. Hopefully walang nag-leak. So ito guys, so 5 na sila. Plus, binigyan ako ng isang freebie, no? So buksan natin isa-isa guys, no? Talagang sinecure nung pinagbilhan ko guys eh. So ito guys, no, na nakuha ko na siya. Na-open ko na pala, no? So actually 5 to. So I have, yung una is Bleu de Chanel na Eau de Parfum. Then next is yung Ultra Male EDT by Jean Paul Gaultier. Then I also have yung 360 Red na EDT by Perry Ellis. Then Terre d'Hermes Vetiver EDP by Hermes. And yung Versace Eros EDP by Versace. So guys, isa-isahin natin para review natin siya. Actually, hindi din ako expert sa perfume guys. So, i-describe ko lang siya based dun sa naiisip ko sa kanya. And actually, nag-start lang din ako na mag-collect ng perfume guys. This pandemic lang. So, let's start dun sa 360 Red guys, no, by Perry Ellis. So, bale, ang vibe daw nito is Acqua di Gio. No? So, actually, mayroon na rin akong nagamit na decant before ng Acqua di Gio, yung Profumo. And talagang mabango siya guys, no? And long-lasting yung nakuha kong pabango before. So, ang top notes nito is lime, bergamot, cinnamon, orange, mandarin, cloves, and nutmeg. And then, ang middle notes niya is lavender and coriander. At ang base notes naman niya is musk, patchouli, sandalwood, vetiver, red cedar, and oak moss. So, try natin. Yeah. Medyo may hawig nga siya sa Acqua di Gio Profumo guys. Although mas gusto ko pa rin yung amoy ng Acqua di Gio, no? Ito guys, parang siguro because of EDT siya, may konti siyang amoy na parang alcohol guys. And yeah, no, may pagka-citrusy yung amoy. And check lang natin dry down. And then sa dry down niya guys, no, yeah, maaamoy mo yung vetiver sa kanya guys. And may pagka-musky yung amoy. And maganda tong gamitin guys kapag halimbawa pupunta ka ng mall, no? Parang hindi ko siya feel gamitin sa office eh. Pero pwede din. Okay, next naman is itong Terre d'Hermes guys. No? Ito guys, nakakuha ako ng sample. Yung ganitong sample niya guys before. And nagustuhan ko yung amoy niya. So sabi ko, kaya lang konti lang yon, isang parang 1 or 2 sprays lang. Then sabi ko, try ko yung decant niya para at least matry ko muna bago ko bumili nung full bottle niya guys. So try natin. Well, tong Terre d'Hermes Vetiver guys, no, yung initial spray mo pa lang, amoy na amoy mo na yung vetiver guys, no. Gantong-ganto yung naamoy ko dati. So ang sabi dito guys is this is best for office and formal occasion. So yeah, tama nga. No, maganda tong gamitin guys kapag nasa office ka or pupunta ka ng mga party, no, gigimik ka. Yeah, maganda siyang gamitin.
Okay, next naman guys is itong Ultramil by John Paul Gaultier. So, EDT lang siya guys. So, try muna natin. Alright guys, no. Ang amoy niya guys is amoy siyang pineapple. No, yung initial spray mo sa kanya para siyang pineapple. This is very citrusy, no. So, ang sabi dito guys sa mga notes niya, it opens with citrus notes of bergamot along with juicy pear, black lavender, and mint. So, the heart includes spices of cumin and cinnamon with aromatics, clary sage. The base consists of black vanilla, amber, and woods. Check natin yung dry down guys. Yung dry down niya, medyo nagbago na yung amoy niya guys, no? Yeah, medyo ano na siya, may konting amoy na vanilla na siya, and medyo may pagka-woody na, no? But yung initial spray niya talaga kanina, talagang very citrusy, although wala yung pineapple na notes dito guys, but yun ang una kong naisip nung nispray ko siya guys. And until now, no, nandun pa rin yung amoy ng parang pineapple na may pagka-woody na yung dating niya. So, this is perfect for cold weather, clubbing, and night out. So, sabi dito sa Shopee. But, siguro, para sa akin, yeah, magandang gamitin to guys. Yeah, pagpupunta ka ng mga malalamig na lugar like Baguio or Sagada. Okay guys, so next naman natin is itong Versace Eros. So, ang main accords niya is aromatic, citrus, green, woody, vanilla, fresh, spicy, amber, fruity, powdery, and leather. So, spray muna natin guys. So, actually, first time ko lang din itong matatry. Sa initial spray mo, no, may pagka may pagka citrusy siya guys. And may pagka amoy siyang spicy, yes, na parang minty yung amoy. I think yun yung middle notes niya, no. And ito sa dry down niya guys, yeah, may pagka-amoy siyang powdery. Bango. So I think this is perfect for office scent, no. Para sa akin mas okay siyang gamitin sa office and sa mga malalamig na panahon, no. Pagka-powdery yung ano niya, may pagka-powdery yung dry down niya, no? And naamoy ko pa rin yung parang minty na amoy guys, na siguro ito yung sinasabing fresh spicy sa kanya. Okay, next naman natin is itong Bleu de Chanel. Yan. Yung amoy niya guys, this is very common, ano. Yung sa mga mabibili mo ng parang mga dupes or mga clone na ganitong pabango, yung mga mumurahing pabango na mabibili mo sa mga stall sa mall guys. Ito karaniwan yung naamoy ko, no? And yeah, initial spray mo sa kanya may pagka-citrusy siya and parang walang nagbabago sa amoy niya guys. So ang sabi dito guys is this features fresh citrus accord followed by ambery cedar notes. Woods are amplified by tonka bean and vanilla for heightened sensuality. New Caledonian sandalwood unfolds at the base for greater depth. So best for office and special occasions. Okay, parang medyo nag-fade na yung ano niya, no? Nag-fade na yung amoy niya guys. Parang wala akong nakikitang difference dun sa initial spray ko until now guys, no? Kahit na nag-dry down na siya. But yes, ang amoy niya is amoy siyang fresh. However, common siya guys kasi parang nakabili na ako ng ganitong klaseng pabango before, no? But very common yung amoy niya. So guys, bali nabili ko pala to sa The Frog Prince, no? And before kasi ako bumibili ng parang yung pinaka full bottle guys. Ganito muna yung ginagawa ko. Bumibili muna ako ng mga decant niya guys. So, ano bang mga nagustuhan ko dito guys? Oh, actually, ang pinaka nagustuhan ko dito guys is itong Eros, no? Eros na EDP. Yan. Then next is itong Perry Ellis 360 Red na EDT lang siya. And then next is itong sa 3rd Hermes.
vetiver. Yan. The next ko na is itong Ultramale by John Paul Gaultier na EDT. So, yan. And then last ko is itong Bleu de Chanel. No? Although, alam ko mahal tong pabango na to guys pag binili mo siya ng full bottle. Ito ang pinakamahal sa kanilang lahat. But, sabi ko nga, very common, but very fresh, no? Yung dry down niya guys, parang naaamoy ko na yung Dolce & Gabbana na kulay blue na pabango ko. No? Kasi may pagka-fresh yung amoy din nun. Halos parang natutulad na dun guys. And then, meron din freebies guys, no? Silage. Itong silage na pabango. Hindi ko, try natin amoy yan. Yeah, mabango din naman. But, amoy rose. Ipagka-amoy rose siya guys. Mabango din naman. Okay, so that's it guys. So, salamat sa mga nanood. So, thank you for watching guys. So, hopefully manood pa po kayo ng mga susunod kong video. And please don't forget to subscribe guys. So, see you guys on my next video. Bye!